Ang Barangay Salvacion isa ra sa mga siredlen kag elevated nga barangay sa Banwa kag Sibalem. Agrikultura ang nagapanguna nga parangabuhian sa barangay. Sa distansya nga hindi magnaba sa 7 ka kilometro halin sa Banwa, habal-habal ang kalabanan nga akses sa transportasyon. Ang Barangay Salvacion kilala sa Banwa kag Sibalem sa handicraft products. Ang diyang mga produkto ang ginadara pa sa iba nga probinsya. Ugaring sa tulad, ang handicraft industry ang nagaamat-amat rin kadura. Amo man diyang isa ra sa mga produkto diri sa may Barangay Salvacion. Ang diyang nga produkto himo na sa buri, ginarara nga buri, kag ginasuksukan kang mito. Nay paano dyan ginahimo? Ano ikalada na yung buri. Oo, ginahimo ka ng strips tapos ginamo ka. Ano tawag ka? Salad. Salad. So ginarara ta na ang salad nga sa maglapad hasta sa makaigo. Ako ano kabahal ang urmahan nga kung mahkas ang urmahan nga ura niya ti kung mapabaskeg pa. Ano lang diyan? So ura diya ti takep. Ura ano lang daw ang tabagian na lang daw peryo. Tatas lang karang. Amura nang balik pamaskeg na. Tapos sadya man sa buli. May moment yan. Puro diya tanan nito. So ginararaman. Ano yung bunbuon? Hindi, daw isuksok lang man tanan dito orang. Ano yung bunbuon? Ano yung natawag nga buon-buon sa kinaraya nga tinaga? Kung sa English pa, coin purse. Sireglan ka mga sinsilyo. Kung pwede man dyan mahingo natin mga kahita. So andang ginaobra ka dyan, gin-order dyan, kag dararin pa sa may Iloilo. So ang ginabaligya, may tatak na Iloilo, Rigya sa may Barangay Salvacion sa Sibalem ginahimo. Sa amon pag-agto sa barangay, isa ra rin lang ang amon na abutan nga nagarara sa nanari-sari nga mga handicraft products sa Salvacion. Ang produkto nga himo sa buri amo rin lang ang amon nakit-an. Hindi lamang sa handicraft na kilala ang Barangay Salvacion, mas nakilala ang Salvacion sa mga gemstone products. Ang Salvacion ang pinakaunang nga barangay sa Sibalem nga nag-engage sa gemstone industry. Ang gemstone sangka mineral rock nga duro ti pwede magamitan halin sa landscape materials paagto sa naniri-sari nga klasikang alahas. Occurrence ang tawag sa lugar kung sa diin makita kag ginabuel ang gemstone. Ang value kang gemstone nagadepende sa kapinasahi kang ana kolor kag pagka tumalagsahen o kon rarity. Ang kolor amo ang pinaka-attractive feature kang gemstone. Ang gemstone nagabuel kang ana kolor sa sira kang adlaw. Ang sira kang adlaw ginatawag white light. Mixture kang nanari-sari nga kolor kang sirak. Ang Banwa kang Sibalem, manggaranan sa gemstone. Rigya sa may Barangay Salvacion. Bisan sa agsadan, kang pamalay kang mga katawan, makita ang nanari-sari nga gemstone. Sa amon pag-istorya kay Dani, sangka lokal nga gemstone processor sa Barangay Salvacion, may mas o menos 3 kagatos ka klase kang gemstone nga makita sa Banwa kang Sibalem. Ang diyang mga bato ang sarang makita kag mabuel sa Malinaw Creek sa ubos lang kang Anda Barangay kag sa Mauit River. Ano ka rin kalawid nga nag-ubra ka dyan produkto sa gemstone? Ang nag-umpisa kami kadya 2002, baligin na may isang kabugto kita kadya nga nag-inganyo ka naman nga mag-engage sa pag-ubra o kung pagproseso kang gemstone. Yun tudo kami o kung yun guidean kami kadya ni Daryl Morales. Naka-training kami, himo kami kabutson. O kaya ang mga machine nga ginagamit naman kato, naman kag DST. Anong pinaka-akang order kanino?
Ubra naman kato naghimo kami sample kang gagmay nga pariyo kadya paperweight daw pang souvenir gagmay. Ginadara naman sa eskwelahan para inampot pala GS. Naurga sa may si Balam, ano ka sangkad rin o kung ano rin ka bahil ang market kang Houston? Ang sa nga nagligad nga tuig tungod nga may mga machine pa kami kag gina-promote ginabuligan kami kadya kang promote kang DTI, DOST, nakaagi man ang Process Foundation kag ang mismo gid ang municipal kang Sibalom. Pariyo halimbawa kang Burugluganay, Binirayan, Urukay. So may mga exhibits ka na? So aside sa mura, may mga order bala ninyo man alin sa mga pribado, mga tao kung negosyante kasagwa ka probinsya? Kaagi kami may nag-order nga gindara sample sa Manila, may nag-order mga dara sa Boracay. Ang diyang sa Salvacion may organisasyon diya nga ngaran diya kang bakas pa. Bato kauswagan kang Salvacion, proseso sa association. Sabi kayo sa barangay, pinaka mo ang nabilin nga nagahimo? Sa tila darwa namin. Dalawa lang. Darwa kami. Bahal nga pa bagay para kanamon nga makabulig kita kanamon dito sa barangay. Di lang kanakan. Kabilugan daan kang pumulit ang barangay nga nagatingwa man kami daan nga mapusla naman yang dinang manggad. Ang paano ginahimo ang gym trainer? Ang gym tray sa primero ka diyan nga may alambre lang diyan ordinaryo la tie wire. May ano kami may bali sukol rin ko ano karagkel. Tapos ginautod naman ra ginalubid ra naman. Bali kami lamang nagahimo kang disenyo kung ano ang gusto namon nga korte. Ang mga sanga-sanga. Ano naman kang glue ginabalot naman yung kang glue ang diyang alambre. Tapos may glue tanang white glue lang para may paditan kang diyang nabukbok nga gemstone. Para nga medyo magkintab, isa medyo mura nga ba modern ano bag-o urban talaga ano diyan nga gina spray naman kang ano nga gloss. So nang daw dahon tanang paano niya ba itina? Ang ginapa lang naman niya kang martilyo para nga magtipi-tipita na kagay mo ang ipadikkat. Sa mga gemstones nga makita sa Sibalom, ang agate, jasper, kag calcedony ang pinakaduro. Amo dyan, Mawit River. Amo dyan, isa ra sa pinakabahal na source ng gemstone rin sa may banwa ka Sibalom. Ang ginalampakan nyo ka dyan, sa may klase na gemstone na ginatawag agate. Pero ang gemstone na agate, ginalampakan ko, may halo na nga jasper. Bakit madali ang pagtipon ka mga bato sa Barangay Salvacion? Halin sa Maria nga suba kang mawit, kag sapa kang malinaw. Ginapasan ang mga bato paagto sa baryo. Amo dyan ang red jasper. Isa ra sa mga klase ka gemstone nga makita man digya sa may Mawit River sa Sibalom. Sa aman pag-agto, aman nakita ang kabudlay kang aragyan, kapin pa sa kadya nga bulan kang tag-ururan. Sa kabudlay kang aragyan, pati ang akin kameraman, ang kinadawat rin lang para makasaka sa pagpang. Ay, malami ba yun? Bisan sa pihak kang kabudlay, padayon man sa gihapon ang pagtipon ka mga katawhan kang barangay kang diyang semi-precious stones. Kung hindi maproseso, ginatumpok lang sa agsadan kang balay. Kagang iba, ginagamit sa landscape kag garden sa eskwelahan. Ang kakulang sa mga kinahanglanan niya gamit kag makinarya sa pagproseso ng gemstone, amo ang isara sa pinakanangilupang sa mga gemstone processor sa Barangay Salvacion nga makaproduce kag di kalidad nga mga produkto nga himo sa bato. Bangit kadya, ang anda konsepto o disenyo ang hindi competitive sa gemstone market. Halin sa anda pag-umpisa sa gemstone processing hasta sa kadya, paperweight, ballpen holders kag gem tree ang andang gid lamang sarang nga mahimo. Hindi lamang handicraft ang nagaamat-amat dura sa Barangay Salvacion, kundi pati man ang pagproseso kang gemstone. Kakulang sa market kag suporta kang gobyerno ang ginatudlo nagapangunang rason sa amat-amat nga kamatayon kang lokal nga industriya. Bahal dya nga source of income sa mga pumuluyo kang barangay nga nag-engage sa weaving kag processing kang bato kag nakakreate kang lokal nga employment sa barangay.
sa Santa Rita de Casia Catholic Parish, agit nga bato ang altar ng simbahan. Ang baptistry ukon ang berenyagan sa gemstone man na human. Kung tugruan kang insakto nga igtalupangan kang banwa ang gemstone industry sang kabahal nga source of income kag makadugang kang pondo sa kaban kang lokal nga pamunuan kag makakreate kang dugang nga high value nga parangitan-an sa mga sibalumnan. Kay mo kay Alex Traso sa kamera. Hasta sa masunod nga semana ako dyan yung alaga Charlie Takda. Irimaw kita gihapon sa Bagtas! Ang kabuhi kang kada isa ra kanaten nasandig sa aten palibot. Halin sa mga manggad nga dina nga aten makita. Hasta sa produkto kang aten pinabalhasan. Ang bugaya sa lamesa kang kada antikenyo nagadepender hindi lamang sa bunga kang pinangabadlayan kundi halin man sa kaalwan kang aten palibot. Halin sa kaumahan, aten man balik din aten kadagatan. Ang kadagatan, isa ra nga may unique ecosystem sa kalibutan. Mas malapad ang kadagatan ikumparar sa kaumahan. Sa bihak kang anak kalapaden, malapad man ang problema nga anak kadya na angken. Ang kadagatan ginakabig, purunduhan kang tanan nga abuso natin nga mga katawhan. Halin sa nagakaragba nga kabukidan, sa aten komunidad, sa aten kaugalingan nga agsadan, ang kadagatan ang nagasalo kang tanan natin nga abuso kag kapabayaan. Ang aten baybayin hindi lamang source kang protina pinaagi sa nanari-sari nga klase kang isda nga aten mabuel, kundi isa raman sa mga lugar nga manami patawhayan kag agtunan. Kaimaw ka mga barkada kag pamilya. Isa ra ang baybayin kang San Jose sa mga paborito nga lugar nga aragtunan kang mga antikenyo. Pero hindi lamang beach resorts ang makita sa baybayin kang kapital nga banwa kang ating probinsya, kundi rigyaman makita ang Lamawan Pony Marine Protected Area o kon mas kilala sa tawag nga San Jose MPA.
Ang Marine Protected Area kang banwa kang San Jose ang may kalapaden nga napulo ka hektarya. Diya ang halin sa mga bahura nga makita sa likod kang pantalan hasta sa baybayen paagto sa Funda Dalipe. Sa diin, rigya makita ang core zone kang San Jose Marine Protected Area. Ang San Jose MPA ang ginakabig breeding area kang nanarisari nga mga isda. Ang protection effort kang lokal nga pamunuan kang San Jose sa Marine Protected Area ang nag-umpisa pa kang tuig 2000. Pero diya ang indeklarar kang banwa bilang protected area kang tuig 2003. Ano kalapad ang Marine Protected Area ka San Jose? Ang Marine Protected Area kang San Jose, una-una nung gindeclare ya 2003, no? Pag-isa sang municipal ordinance. Ang coverage natin tala it includes ang 4 ka barangay. So may barangay 4, halin sa PC Beach, no, area dyan. Ang barangay 3, no, ang Kumon, Madrangka, and then Pagpurias may Funda Dalipe. Ang demarcated na area, almost around mga 70 hectares. So sa 70 hectares, ang total nga Marine Protected Area, may ginadeclare pa gini dyan kaya nga ginatawag natin nga core zone na gino, pinaka-sentro na. Ang amurang kita na lang ginatawag damon dyan, no, ginatawag ginamon nga sa silid kang MPA, may ginatawag kitang sanctuary, fish sanctuary or marine sanctuary ang tawag. Ang area na kara is 10 hectares. So amura na makita natin dyan tulad ang may mga buya, so amura ang core zone na. May national law kita, Philippine Fisheries Code.